Paano kung ang similya ay may maliliit na kulay orange or brown dito? So, yun po yung tanong ni Sir Dark Shadow. Kumusta po? Shoutout po sa inyo, sir. Sana'y okay po kayo dyan. Well, tandaan niyo po, sir, at sa lahat ng mga nanonood, baka meron po kayo nito. Ang normal na kulay ng similya o katas ng lalaki ay kulay puti or grayish white. Ang pagkakaroon po ng orange or brown na batik dyan sa similya ay maring dulot ng iba't ibang dahilan. Mamaya ay tatalakayin po natin yung mga dahilan. Tandaan po natin na ang sasabihin ko ay general information lamang. Hindi po ito ang diagnosis para sa inyo. Kaya napakahalaga na magpa-check up pa rin po kayo sa doktor para makita, ma-interview po kayo, para malaman kung ano yung pinakadahilan ng pagkakaroon ng orange-brown dyan sa similya po ninyo. Mga ka-listeners, naglalambing po sana ako sa inyo kasi nakita ko po dito sa subscribers ko kung ilan po yung nanonood. Sabihin 91% ang nanonood po sa mga vlogs ko pero hindi nakasubscribe. Baka naman po mga ka-listeners, malaking tulong po ang pag-subscribe. So pumunta lang po kayo sa channel ko, type nyo po Listeners Organist. Click nyo po sana yung subscribe. Pag nandun na po kayo, pindutin nyo po yung arrow na maliit na yan. Piliin nyo po yung all para lahat ng mga upload ko sa mga susunod ay ma-notify po kayo. And kapag nagustuhan nyo po at nakatulong po sa inyo ang videos ko, malaking tulong po pag nagpadala po kayo sa akin ng super thanks. So much appreciated po ito mga ka-listeners. Click nyo lang po yung thanks dito sa baba. Ayan. And then, piliin nyo lang po kung magkano po yung pwede nyong i-share po sa akin. And, nangangako rin naman po ako sa susunod, pwede ko po itong itulong sa iba. Pwede rin po kayo mag-join membership po sa aking channel. Ayan, i-check nyo po sana. Maraming salamat po mga ka-listeners. Ngayon, ano po yung posibleng dahilan kung bakit may mga batik ng orange, brown, something dyan sa similya ng mga lalaki? Number 1 po ay old blood. Lumang dugo. Pagkapulang-pula kasi ang nandyan sa similya, fresh blood. Okay? Pagka old blood, ito po yung kulay brown na parang kalawang. Bakit nagkakaroon po ng old blood dyan? Maring si sir ay nag-undergo po ng tinatawag na prostate biopsy. Siyempre, may karayom yon, may nahit po yun na maliliit na blood vessels. Baka siya po ay kaka-opera lamang. Siyempre, nagpapagaling pa. Pangalawang dahilan ay infection. Maring si sir ay nakaranas po ng chlamydia, gonorrhea, at sexually transmitted disease or nagkaroon ng infection sa prostate gland tsaka sa seminal vesicles. Yung dalawang yan, sila po yung nagpuproduce po ng liquid dyan sa similya po ninyo. Okay, nagkaroon po siya ng injury dyan sa urinary tract tsaka reproductive tract ni sir. Pag nagkaroon po ng infection po dyan sa prostate tsaka seminal vesicles, ganoon din po sa urethra o dinadaanan ng ihi tsaka ng similya. Kaakibat din po nito ay mga simptomas katulad ng mahapdi, masakit tuwing umiihi, ihi ng ihi, at ganoon din po kirot, sobrang sakit dyan sa puson, dyan sa pelvic area po ninyo. Number 3, pamamaga sa prostate gland. Siyempre, apektado po yung mga blood vessels pag merong pamamaga sa prostate gland. Tinatawag po itong prostatitis. Pang-apat, baka si sir ay may severe hypertension. High blood pala siya, tas baliwala lang. Hindi niya ginagamot. So, ang mangyayari, pwedeng pumutok yung maliliit na ugat dyan po sa reproductive tract po ninyo na magdudulot po ng pagdurugo or burst of blood vessels na tinatawag. Pag sobrang taas ng blood pressure, may kaakibat din po simptomas, katulad po ng pwedeng pumutok yung mga ugat sa mata, kaya minsan parang namumulay mata, ganun din po, mahirapang huminga, tapos sobrang sakit ng ulo, tapos pagdurugo ng ilong, tinatawag po na epistaxis or nose bleeding. Minsan, sa pagkain din nakukuha, okay, kapag kumain po kayo ng mapupulang mga pagkain, pwedeng magdulot din po ito ng red or brown na discoloration sa inyong similya. Ma'am Liz, nakaranas po ako niyan. Nagkaroon po ako ng orange-brown sa similya ko. Anong dapat kong gawin? So, unang-una sa lahat is monitor yourself. Kapag minsan lang po yan nangyari, tapos wala kayong ibang simptomas na naramdaman, okay lang po yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi nyo na imomonitor ang sarili ninyo. Sa mga susunod pang araw, okay, obserbahan nyo pa rin yung sarili nyo kung mauulit ang ganyang pangyayari. Ma'am Liz, kailan masasabi na dapat na akong magpa-check up sa doktor? Hindi na maganda yung
kondisyon ko. Yan. Unang-una po sa lahat, kung ang orange-brown dyan sa similya nyo po ay tumagal or naging paulit-ulit siya ng ilang araw or umabot ng linggo, magpa-check up na po kayo. At lalo na kung may kaakibat po itong simptomas na masakit, mahapdi pag umihi, tapos ihi ka ng ihi, tapos one time nakaranas ka na rin ng dugo sa ihi. Okay naman, hinala mo meron kang STI. Ano yun? Sexually transmitted infection. Maring ikaw ay nakipagtalik sa mga tao na hindi mo lubos nakakilala, na hindi mo alam kung infected ba or hindi. Ma'am Liz, anong gagawin ko pag nandun na po ako sa doktor? Ayan. So, kapag nakapagpasya ka na magpa-check up, pag nandun ka na sa clinic po ni Doc, lalo na kung urologist po yan, mas maganda kung nandun po ka na po, o kaya sa online, pwede rin. Pagdating mo sa doktor, syempre, i-interviewin ka muna ni Doc. Marami siyang itatanong sa'yo. Dapat tapat ka sa lahat ng isasagot mo. Don't worry kasi confidential naman po ang lahat ng ito. Una sa lahat na itatanong is yung previous mong naging sakit. Pangalawa, sexual activity. Kung nagkaroon ka ba ng nakaraang pagtatalik na hindi ka gumamit ng proteksyon. And pangatlo, kung ano pa ang mga simptomas na yung nararanasan. So, after interview, ayan na. Mag-physical exam ka na. Okay, check upin ni Doc, yung ari. Siyempre, dapat tanggalin mo yung underwear. Tapos, i-check niya kung may senyalis po ba ng infection or ng iba pang mga problema. After that, ang doktor ay magre-rekomenda ng test. Okay, depende sa kung ano yung sa tingin ni Doc ay kailangan na test. Pero kadalasan ang urinalysis, semen analysis, at prostate-specific antigen, yan yung mga laboratories na talagang kailangan ng doktor para malaman kung may infection or iba pang mga problema. Now, pag may result na ng laboratory, syempre, may pruweba na si Doc kung ano yung problema sa'yo, ano yung sakit mo. Kapag ka may infection ka, syempre, antibiotic ang irereseta sa iyo ni Doc. Pag may problema naman sa prostate, syempre, gamot para sa prostate. At bukod po dyan is, a-advisean ka po ng doktor ng mga dapat mong baguhin sa yung lifestyle. Baka mahilig kang uminom ng alak, manigarilyo, gumamit ng pinagbabawal na gamot, or makipagtalik sa mga tao na hindi kilala. Syempre, a-advisean po kayo ng doktor ng mga pagbabago na dapat mong gawin. Okay, sana po nasagot ko po ang inyong mga katanungan. Tandaan nyo po na kung suspecha nyo may problema sa inyong mga similya, okay, huwag po kayong magpatumpik-tumpik, magpa-check up agad-agad sa doktor. Tandaan po natin na early detection and prevention is better than cure. Huwag po nating hintayin na lumala na ang inyong pinagdaraanan bago pa kayo magpakonsulta sa inyong mga doktor. Thank you po sa panonood. Ingat po kayo lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, wag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malanasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so wag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano pa pong hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky.